Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sabahin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ngayon pong araw na ito, inaalala natin at ginugunita si Saint Andrew Domlak, isa sa 17 martir ng Vietnam, na kung saan nag-alay ng dugo para sa ating pananampalataya. As we welcome each one in the celebration of the Holy Sacrifice of the Mass, all together, sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na laba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga sala, patnubayan, sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, manaming makapangyarihan. Kami po ay nakikiusap sa iyo para ikatatatag sa pananampalataya ng mga tao. Pakundangan sa pagdudulot mo sa mga ito ng pagkakilala tungkol sa buktong na anak mo, bunga ng pagtuturo ng mga martir na sina Saint Andrew Domlak at ang mga martir at si San Andres bilang aming patron, na dumadalangin para sa kaunlad ng kanilang inakong gawain sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumaba mula sa langit ng may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia at hindi na siya makikitang muli. Hindi na marinig sa iyo ang tinig ng mga awit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain at hindi maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi maririnig ang masasayang tinig na ikinakasal. Sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal, dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli siyang umawit, purihin ang Panginoon. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito.
Mapalad ang inaanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mapalad ang aanyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Magsitayo po ang lahat. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ng mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa, bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat.
Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas sa mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po. Magdala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Itatanong mo o kaya maaaring may magtanong, paano ako magagalak kung makikita ko ang mga palatandaang sinasabi sa Ebanghelyo? Napakaraming nakatatakot na mga pangungusap ang narinig natin ngayong gabi. Pabayaan ninyo na isa-isahin ko ang mga pangungusap na hinango sa aklat ni San Lucas. Kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang buong Bulacan, tandaang malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa baryo. Umalis, wag nang pumasok sa kabukiran. At sa araw na iyon, kawawa ang mga nagpapasuso at nagdadalang tao. Darating ang malaking kapigatian at puot ng Diyos sa lupain. Mamamatay sa tabak, dadalin bihag sa lahat ng bansa. Ang garay ay magiging busabos ng mga walang Diyos. Masisindak at malilito ang mga tao sa ugong at daluyong ng dagat. Hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa sakunang darating. Mayayanig at mawawala sa landas ang mga planeta. Kung ito'y maririnig mo at seryosohin mo ad literam, matatakot ka at sasabihin mo, 2,000 years ago, sinabi na ito ng Panginoon. Ba't hindi pa natutupad hanggang ngayon? Yes or no? Uy, yes or no? Naisulat ang aklat sa ang bagong tipan. 2,020 taon na ngayon. Natupad ba'y sinabi ni Kristo? Ang tinutukoy ni Lord na dapat magalak ay yaong handa ng katagpuin ang Diyos. If you are ready, welcome. Kung hindi, mag-isip-isip ka, kapatid. Sa mga hindi pa handa, pagkatakot, pagkayanig, ang madarama. Ang galak ng mga alagad ng Diyos ay hindi lang ukol sa wakas, mga kapatid. Tungkol din ito sa pamumuhay bilang ang tao, ang templo ng Diyos. Ang tao, ang kawangis ng Diyos. Ang tao, kaibigan ni Jesus. Ang tao, anak ng Diyos. Ang tao, tagapagmana ng langit. Ito yung 5 na dapat nating isaalang-alang. Bakit ka matatakot? If you believe that you are the temple of God, why be afraid? If you believe that you are the friends of Jesus, why be afraid? If you believe that you are the tagapagmana ng paraiso, bakit ka matatakot? Bakit? Tanong natin, at bakit nga ba? Kung talagang isinasabuhay natin ang pagsunod kay Kristo, walang dahilan para ikaw at ako, tayo, malungkot o matakot. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Maliban na lamang kung ang dahilan ay galing din sa atin.
Anong dahilan? Ang ating pagkakamali, ang ating karumihan, ang ating pagiging busabo sa kasalanan. Kung gayon nga, dapat talagang mangamba sapagkat pinutol natin ang ugnayan sa Diyos na siyang lakas at kaligtasan natin. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, mga kapatid, ay nananabik sa pagbabalik ni Jesus na Panginoon at ating tagapagligtas. Totoo po ba? We should be happy sapagkat darating na si Kristo. Anong katangian? Anong tatak ng buhay mo sa ngayon? Pag-ibig ba? Pagpapakasakit ba? Paglilingkod ba sa kapwa? Kagalakan ba? O may puot sa dibdib mo? May galit sa dibdib mo? Pagpapayaman o pagsasamantala ba sa kapwa? Ano, friend, ang masasabi mo? Dalawa, mga kapatid, ang magaganap sa salaysay ng Ebanghelyo. Pagkawasak at papalapit na katubusan. Ano ibig sabihin sa pagkawasak? Sinasabi ni Jesus, ang kakilakilabot at nakasisindak na magaganap, kasama na rito ang kamatayan ko, kamatayan mo, kamatayan nating lahat. Sinasabi ni Jesus na marapat lamang na mangyari ito bilang nakasaad sa kasulatan. Sa madaling sabi, ito ang itinakda ng Diyos. Sabi natin, if this is God's time, we wait. Kung ito ang oras at itinakda, mangyari sana. Sa kabilang dako, mga kapatid, mahahayag ang tagapagligtas na si Jesus na may kapangyarihan at ganap na luwalhati. Kung paano ang mga sumusuway kay Jesus ay tinatawag na sawing palad. Ulitin ko ulit. Kung paano ang mga sumusuway kay Jesus ay tinatawag na sawing palad, ang mga tagasunod naman ni Jesus ay mapapalad. Dalawang kalagayan o kalalagyan na kasama ang Diyos at kalagayan ng paglayo ng sarili sa Diyos. Dalawa rin ang damdamin. Ang mga kasama ng Diyos ay magagalak, matutuwa. Ang mga malayo sa Diyos ay tigib ng takot, tigib ng pangamba. Ngayon po, mga taga-garay, mga deboto ng Patrong San Andres, sa mga binanggit ko, where are you? Nasaan na po kayo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, San Andres, aming patron, ipanalangin mo kami. San Andres, aming patron, ipanalangin mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. San Andres, aming patron, ipanalangin mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. San Andres, aming patron, ipanalangin mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan
ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. San Andres, aming patron, ipanalangin mo kami. Ang mga may sakit naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. San Andres, aming patron, ipanalangin mo kami. Sa mga namayapan na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. San Andres, aming patron, ipanalangin mo kami. Patuloy nating isama sa ating panalangin ang lahat ng mga nasa ospital. Silang mga may dinaramdam sa kanilang katawan. Silang mga nasa banig ng karamdaman, ng biyaya ng kalusugan, biyaya ng kaayusan, ay agad nilang maramdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. San Andres, aming patron, ipanalangin mo kami. Sama natin ang natatanging pasasalamat at natatanging kahilingan ng lahat ng mga sponsors ngayong gabing ito na hindi sila pabayaan sa kanilang mga adikain sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. San Andres, aming patron, ipanalangin mo kami. And Most High, glorious God, enlighten the darkness of our hearts, instill in us a correct faith, a certain hope, and a perfect charity so that we may observe your holy and true command. Grant this through Christ our Lord. Amen. Magsiupo po, pag-aalay. Magsitayo po. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, sa pagpaparangal po namin ngayon sa mga martir na sina Andrew Dumlak at ang mga kasama niyang martir, lalo na si San Andres, aming patron. Gawin mo pong maipahayag namin sa paghahaing ito na bilang tagapagturo at tagapagbigay halimbawa sa mga martir, ang iyong anak ay namatay upang mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Tunay nga pong marapat at madwid ang kapat na kagagaling na lagi kaming magpasalamat sa iyo, Amang Banal. Siya ang salitang katawang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral iyong likhain. Siya'y kinalinga mo para kami sagipin at palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo, kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mapagpalang kamay upang magwakas ang kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaysa ng mga anghel, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na
Magsiluhod po. God our Father, we ask you to bless this bread and wine, change them into the body and blood of our Lord Jesus Christ. Before he was given up to death, a death he freely accepted, he took bread, said the blessing, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you." When supper was ended, he took the cup. Again, he gave you thanks and praise, gave the cup to his disciples, and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me." Magsitayo po. Payag natin ang pananampalataya. Ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng Ang mga ginagawa po namin ngayon, alaala ng aming katubusan. Inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pabanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Andres na aming pintakasi, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Let us pray to the Father in the words our Savior taught us. Sumasalangit ka,
sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at tinadya mo kami sa lahat Deliver us, Lord, from every evil and grant us peace every day of our life as we await for the coming of our Savior, Jesus Christ. Iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan. Lord Jesus Christ has said to your apostles, I leave you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And Let us offer and greet one another the sign of peace. Peace be with you. magsiluhod po. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to His supper. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin makapagsaloob sa pag-ibig at malasakit na ipinakita ng iyong anak at tinuruan ng mga martir na sina Andrew Demlac at si San Andres at mga kasama sa pagkakamit ng bunga ng kapayapaang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo, nagsusumama kami sa iyo, Panginoon, na kami sana po ay laging matulungan ng apostol na si San Andres, na aming patron, na hinirang mong maging tagapangaral at pastol ng iyong simbahan. Alang-alang po sa anak mo, si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Bow your heads and pray for God's blessing. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and give you peace. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace to love and serve the Lord. Amen.